Masayang balita mga Oferians, sinisimulan natin ngayon ang bagong serye tungkol sa banal na pangalan. Naabot na po kasi natin ang hinihintay naming 50,000 subscribers na itinakda nating benchmark para simulan ang serye. Maraming nagre-request na talakayin natin ang Agenda 21. Yes, we are aware of that. Upcoming videos po natin ang tungkol sa locust ng Africa, coronavirus ng China at ang Agenda 21. Bahagya din nating papasadahan ang fourth beast sa vision ni Prophet Daniel para maunawaan ang mga nangyayari. Sa mga nagsasabi na pinarurusahan ng Elohim ang China at Africa, yan ay doktrina na pinaniniwalaan nyo. Ngunit salungat yan sa paliwanag na matatagpuan sa Biblia. Much has been fulfilled. Magugulat kayo kapag naunawaan nyo ang sinasabi ng Biblia. Abangan nyo po yan. Ipapakita namin sa inyo ang ugnayan ng mga pangyayari, ano ang nasa history at ano ang nasa prophecy ng Biblia. Ano ang nangyayari sa kasalukuyan at ano ang mangyayari sa hinaharap. They are all there in the Bible, vividly described. Hindi lang kasi pinapansin. Minabuti namin na ilabas na muna itong unang video tungkol sa Seal of the Living Elohim o sa tunay na pangalan ng may likha. This calls for an action kasi. Sa mga first-timers, ang video natin ay nakaseries. May mga topic na konektado sa ibang video. Payo namin, sundan nyo ang pagkakasunod-sunod na inilagay namin sa description para hindi kayo malito. Ngayon, bakit natin itinuturo ang Biblia gayong hindi naman tayo relihiyon at hindi rin sekta? Una, walang sinabi sa Biblia at sa Constitution ng Pilipinas na mga authorized religions lang ang pwedeng magsalita tungkol sa Biblia. Huwag kalimutan, mga ordinaryong mangingisda sa tabing dagat, sila ay tinawag. Hindi mga doctors of philosophy, theology, divinity, or whatever. Bakit mahalaga na maging particular tayo sa pangalan ng lumikha sa atin? Matatagpuan ang sagot sa Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Malinaw, walang kaligtasan sa sino man dahil walang ibang pangalan na ibinigay sa sanlibutan. Yan ay isang requirement kasabay ng ibang commandments. Pangalawang talata na dapat nating pansinin. Exodus chapter 3 verse 15. Elohim said to Moses, "Say to the Israelites, YHWH, the L of your fathers, the L of Abraham, of Isaac, and of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." Gusto ng may likha na tatawagin siya sa pangalang gusto niya. Kung paano bibigkasin ang sinabi nating YHWH ay tatalakayin natin sa series of videos na ating ilalabas. Ngayon, ano ang sinasabi ng talata? Siya daw ang Elohim ng mga ninuno ni na Abraham, Isaac, and Jacob. Pansinin na ang mga taong binanggit ay mga Shemites, pababa sa mga Hebrews na lahi ni Shem. Hindi nagpakilala ang Elohim sa lahi ni Japheth na tinawag na Gentiles sa Genesis chapter 10. Dahil dyan, gumawa din ng pangalan itong mga Gentiles at ipinasok nila sa Biblia na nakarating sa ating mga Pilipino at sa buong mundo. In short, ang sinasambang pangalan ng mundo at ng mga Pilipino ay isang huwad o peke na pangalan hango sa mga Diyos-Diyosan nitong mga Gentiles. Ang pagsamba o kahit ang pagtawag sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan ay mahigpit na ipinagbabawal ng Torah o batas ng Kingdom of Israel. Exodus chapter 23 verse 13. Be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. Do not let them be heard on your lips. Pakatandaan daw ang kanyang sinabi, huwag tatawag sa pangalan ng ibang gods o mga Diyos-Diyosan, ni hindi daw dapat marinig sa kanilang mga labi ang pangalan ng mga Diyos-Diyosan. Hindi nagkulang ng paalala ang Biblia. Nasa atin kung magmamatigas tayong mga Shemites at gusto nating sundin ang mga Gentiles papunta sa bottom of the pit. Hindi pwedeng gamitin ang translation
bilang palusot dahil kahit anong gawin ng ex-chan world, sumisingaw pa rin ang katotohanang ang pangalang sinasamba nila ay galing sa mga Diyos-Diyosan ng mga Gentiles. Ngayon, bakit hindi binibigyan ng tamang analysis at importansya nitong mga relihiyon ang talatang binasa natin? Kasi, mafi-face out ang relihiyon nila. Yan ang totoo. Pero, ito tandaan nyo, nagsimula na ang awakening o pagkakagising sa katotohanan na hahantong sa isang mass exodus. Iiwanan ng mga tinawag ang worldly religions. Tandaan nyo po yan, mangyayari yan. Libo-libo ang mabibinyagan sa tunay na pangalan ng Ama at hindi sa pangalan ng mga relihiyon. They will be baptized into the name of the Almighty Father and not into a legion. Ang pagtatatak ng pangalan sa noo ay magkakatotoo. Ito ang pangako ng Ama kapag nangyari yon. Basahin natin. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Kung ang mga taong tinatawag sa kanyang pangalan ay magpapakumbaba, tumalikod sa masamang gawain, pakikinggan daw ang kanilang mga panalangin at sila ay patatawarin, pagagalingin ang lupain. Dahil sa pangakong yan, ang mga Hebrews ay talagang mag-stick sa Hebrew name ng may likha. So, makikita natin ang clear-cut na pagkakahati ng mga tao na ikagagalit nitong dragon na may 7 ulo. Matthew chapter 24 verse 9. You will be persecuted and killed because of my name. Magkakatotoo ba ito? Yes, sinimula na nila yan sa pagbubura ng pangalan noon pa. Siyempre, pumalag ang mga Hebrew Israelites. Ano ang resulta? Persecution at digmaan. Nasa history po ba? Yes, it's there on history. Sino ang nag-persecute sa mga Hebrews noong panahon na isinalin ang Torah? Mga Greeks. Look at your Bible. Nandyan ba ang Hebrew na pangalan ng Messiah? Nandyan ba ang Hebrew na pangalan ng Ama? Wala. Malinaw, di ba? Looking back at history, ang persecution sa mga Hebrew Israelites ay sinimulan ng mga Egyptians, sinundan ng mga Babylonians, binanlawan ng mga Greeks, at sino ang nagbigay ng ultimatum? Romans. Sana huwag niyong makalimutan ang Siege of Jerusalem noong 70 AD. Harapin niyo ang katotohanan. Ngayon, huwag kayong magtuturo ng kung ano-anong bansa sa silangan bilang dragon. Mga Hebrew Shemites po ang nasa silangan. Ang totoong dragon sa Revelation na may 7 ulo ay galing sa mga Gentiles doon sa kanluran. Sila yung mga magpipersecute sa lahi ni Jacob mula pa noon hanggang sa darating na panahon ayon sa Book of Revelation. History at Biblia, iisa ang sinasabi. Huwag niyong paikot-ikutin ang mga tao gamit ang mga doktrinang hugot dito tapal doon. Huwag idaan sa rhetoric at dramatic na mga sermon. Put it straight. Simple lang ang Biblia. Ginagawa nyo lang komplikado upang lituhin ang mga Shemites. Alam namin, sa puntong ito, asar na asar ang mga kampon nitong mga Gentiles ni Japhet. Ipaglalaban nila ng pitpitan ang pangalang minana nila sa mga sumakop sa atin. Expected namin yan. Sinabi na yan sa Bible. Hindi lang asar ang ginamit na salita ng Biblia tungkol sa enmity or hatred. Matthew chapter 10 verse 22. You will be hated by all because of my name, but it is the one who has endured to the end who will be saved. Kasusuklaman kayo ng lahat dahil sa pangalan ko. Sino ba ang pinagsabihan ng Misaya na kasusuklaman? Ang mga Hebrew dahil sila ang nakikibaka na ibalik at muling sambahin ang tunay na Hebreyong pangalan ng may likha. Tapos, tinatawag nyo silang Antichrist. Sino ang nabubulagan?
Nag-iisip po ba? Maraming ex-Chan religion dyan na nagkiklaim na sila daw ang ipipersecute dahil sa pangalan. Wow! Slow clap. Nahiya naman kami sa inyo. Paano kayo ang ipipersecute dahil sa pangalan? Across history, ang religion nyo ang nagpipersecute sa mga Hebrews na sumasamba sa tunay na pangalan. Pakipaliwanag nga. Ano ang tingin nyo sa Siege of Jerusalem noong 70 AD? Kagrupo ninyo ang mga nagpabagsak sa Israel ni Jacob. Iisa ang pangalan na sinasamba ninyo galing sa Greeks. Nakarating yan hanggang dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pananakop. Stop the drama. Reveal the truth. Sasabihin nyo, umalis na kami doon. Pero anong pangalan pa rin ang bitbit ninyo? Ganun pa rin, di ba? Pareho lang naman sa inalisan nyo. Hindi ba? So, paanong kayo ang mapipersecute? Pareho lang naman pala kayo. Alam nyo kung ano ang totoo? Ang anak ay uuwi sa nanay pagdating ng panahon. You will go back at makikiisa kayo sa harlot woman na nanganak sa inyo. Pareho lang ang pangalang sinasamba ninyo. Pareho lang ang tatak sa inyong mga noo. Mystery Babylon, bistado na kayo. Ang mga doktrina at filosofiya na nagbilanggo sa mga Pilipino ay galing sa mga hintil na siya ring sumakop sa Israel ni Jacob. Ibinilanggo tayo sa relihiyon at sekta na kanilang itinatag at patuloy na nanganganak ng iba't ibang sekta hanggang ngayon. Ang magpapalaya sa mga Pilipino or Ophirians ay ang Hebreyong pangalan ng may likha. Yan ang mag-unlock ng kandado. The truth will set us free. Ang pagtatakwil sa tunay na pangalan ng Elohim at ng Misaya ay nagmula sa mga Pariseyo, mga hintil na nagkukunwaring mga Hudyo. At ano ang tawag sa kanila ng Misaya? Basahin nyo, Matthew chapter 23, verse 23 at 33. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites, you snakes, you brood of vipers. How will you escape being condemned to hell? Ano ang tawag sa kanila ng Misaya? Snakes, brood or generation of vipers, serpent, ahas. So kung isa ka sa mga nagagalit dito sa inilalahad namin, manalamin ka kaya? Sa mga nag-aakala na ang serpent na term ng Misaya ay symbolic lamang, panoorin nyo muna ang Creation series at Babylon series. Welcome to the deepest mystery of the Bible. Tandaan nyo na kung ano ang nangyari sa mga Hebreyong lahi ni Peleg, ganun din ang nangyari sa mga Hebreyong lahi ni Joktan dito sa silangan. Napuruhan ang mga Pilipino. Kung ang tawag ng Misaya noon ay Pharisee, ang tawag naman ni Rizal ay mga Damaso. Ngayon, para sa mga nalilito kung ano ba talaga ang pagiging tunay na Pilipino, pakinggan nyo itong mabuti. Pahapyawan natin ang salitang Semitic, Hebrew, Israelites, at Hudyo. Dito lulutang ang kanilang alphabet para maunawaan kung anong klaseng lingwahe meron sila noong sinulat ni Moses ang Biblia. Kung natatandaan, ang Israelites ay nasasakop ng mga Greeks noong isinalin ang Biblia papunta sa Septuagint version mahigit 200 years bago pa man isilang ang Misaya. Nasa state of resistance o pakikibaka ang mga Israelites laban sa mga Greeks. Parang panahon ng mga katipunero kung ikukumpara natin sa kasaysayan ng Pilipinas. Nais ng mga Israelites na kumawala sa mga Greeks. Gusto ng mga Israelites na buhayin ang sariling bansa ayon sa Torah na isinulat ni Moses. Ang pinakapundasyon ng Torah bilang saligang batas o konstitusyon ng mga Israelites ay ang pangalan ng kanilang Elohim. Yun ang inalis ng mga Greeks na sumakop sa kanila. So, ano ang nakikita nyong factor sa pagtanggal ng pangalan ng Elohim noong isinalin ang Biblia? Pananakop. Kailangang mabura sa isipan ng mga Israelites at sa mga susunod na generations ang kanilang Elohim para hindi sila makapagtayo ng kanilang Kingdom of Israel. Malinaw? Ngayon,
kailangan nating balikan ang lingwahe at alphabet na ginamit ni Moses noong isinulat niya ang Torah. Yan ang first 5 books ng Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Simulan natin kay Noah sa Table of Nations. Ang salitang Semitic, Semite at Shemite ay iisa lamang. Tinutukoy niyan ang lahi ni Shem na anak ni Noah. Ang galing kay Ham ay Hamites. Ang kay Japheth naman ay Japhetites. Yung lahi ni Japheth ang direktang tinawag na hintil sa Genesis chapter 10 verse 1 to 5. Sa verse 2, the sons of Japheth, Gomer and Magog, and Madai and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. By this were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue, after their families, in their nations. Gamitin niyo po ang original King James Version kasi pinalitan ng ibang version ang salitang Gentile, ginawa nilang maritime peoples. Pansinin niyo rin na si Magog ay anak ni Japheth, Gentile. Mag-focus tayo sa lahi ni Shem. Ang mga Hebrew ay nagmula kay Arphaxad na anak ni Shem. Mula naman kay Arphaxad, si Sala o Shela, lalaki po yan. At mula kay Sala or Shela, isinilang si Heber o Eber. Ang buong lahi na nagmula kay Eber ang tinatawag ng mga Hebrews. Si Eber ay nagkaroon ng 2 anak, si Peleg at Joktan. Mula kay Peleg ang Israel na nasa kanluran. Mula naman kay Joktan ang mga Hebrew na nasa silangan o Orient. Ang mga bansa sa silangan kasama ang Pilipinas, ang Malay race ay galing din kay Joktan. Huwag po kayong magpapaniwala dyan sa mga turo na ang 12 tribes ng Israel ay nasa Pilipinas daw. Yan ay isang propaganda upang lituhin ang mga Hebrews kung sino ang Israel ni Jacob. Tumingin po kayo sa family tree ng Hebrew. Ang remnants ng Israel ay napadpad sa Africa noong pinabagsak ng Romans ang Jerusalem taong 70 AD. Tugma yan sa sinabi ng Biblia na matatagpuan daw ang kanyang remnants of Israel beyond the rivers of Cush. Nasa Africa yan. History at Biblia ay iisa ang sinasabi. Zephaniah chapter 3 verse 10. Ang Israelites ay nahahati sa 12 tribes. Isa doon ang tribe ni Levi kung saan nagmula si Moses. Ibig sabihin, si Moses ay isang Levite, hindi siya Hudyo. Ang templo at mga katuruan ukol sa pagsamba ay katungkulan ng mga Levites. Kaya, hindi nakakapagtaka kung bakit kay Moses binigay ang 10 Commandments at siya rin ang nagsulat ng Torah. Ang tribo naman ni Judah ang tinatawag na Hudyo. Ibig sabihin, hindi lahat ng Israelites ay Hudyo. Hindi po relihiyon ang Hudyo, kundi lahi o tribo ni Judah. Walang mga convert na pinag-uusapan dyan dahil bloodline ang pinag-uusapan at hindi relihiyon. Huwag pong baluktutin. Huwag pong gagawa ng doktrina na kung ano-ano. Balikan natin si Moses. Bilang Levite, ang Torah ay isinulat ni Moses upang ituro sa buong Israel bilang saligang batas na magtatayo ng Kingdom of Israel. Kung tutuusin, ang Torah ay para sa mga Israelites lamang dahil yan ang kanilang konstitusyon bilang chosen people ng Elohim. So, habang ang Biblia ay ginagamit ng Israelites para maitayo ang heavenly kingdom, ginagamit naman ng mga Gentiles ang Biblia upang magtayo ng mga relihiyon na magpapabagsak sa kingdom ng Israel. Ibig sabihin, ang pagsali sa mga relihiyon ng mga Gentile ay isang malaking kamangmangan. Ngayon, bakit kailangang aralin din ang Biblia kahit hindi ka Israelite? Ito ang sagot namin. Para malaman ang foreign policy, constitution, at mga batas ng Heavenly Kingdom of Israel kung nais mong makibahagi dito. Meaning, tayo ay magiging kaalyado ng Israel ni Jacob. Yan ang inilalarawan ng parable of the grafted olive tree.
at bilang grafted wild olive tree, kailangan nating sumunod sa mga batas ng Kingdom of Israel na paghaharian ng Messiah bilang King of Kings sa kanyang pagbabalik. Unang requirement, sambahin ang tunay na pangalan ng Elohim at ng Messiah na sinasamba sa kingdom. Ngayon, kung ang sinasamba mo ay pangalang hango sa Diyos-Diyosa ng kanilang mga kalaban, ikaw ay isang persona non grata sa kingdom ng Messiah. Hindi ka makakapasok. Rejected ka. You are a threat to homeland security. Klarado? Ngayon, kailan ba unang ibinigay ng may likha ang kanyang pangalan at kanino? Tingnan natin, Genesis chapter 4, verse 26. Seth also had a son, and he named him Enosh. At that time, people began to call on the name of the Elohim. Maliwanag, panahon pa lang nina Adam and Eve at Seth, tumatawag na sila sa pangalan ng Elohim. Ibig sabihin, ibinigay na kina Adam and Eve. Alam nila. So, itong mga katuruan na unang ibinigay daw kay Moses ay mali. Wala pa si Moses, alam na ng mga tao ang pangalan ng lumikha. Yan ang napapala kapag nilalaktawan at binabaliwala ang Genesis na pundasyon ng buong Biblia. Pag-usapan natin ang Exodus chapter 3 kung saan sinabi ng Elohim ang I am that I am. Popular na popular po yan. Tanong, pangalan ba ang I am that I am? Aba, kahit grade 1 po sasabihin sa iyo na hindi yan pangalan. Huwag tayong magmaang-maangan. Sa simpleng salin, itong I am that I am ay ako nga siya o ako siya. Para maunawaan, kunwari isa kang bagong empleyado sa isang kumpanya. Hindi mo pa kilala ang may-ari. Hindi ka pa na-orient. First day mo mag-report. Noong pumasok sa opisina mo, pinuntahan ka sa kwarto nung may-ari, nagtanong ka dahil hindi mo siya kilala, sino po ba sila? Ang isinagot sa iyo ay, ako ang may-ari nito. Ibig bang sabihin, ang pangalan ng may-ari ay, ako ang may-ari nito? Yun ba ang pangalan niya? Hindi, di ba? Ganyan din ang kalagayan ng sagot ng Elohim kay Moses na, I am that I am. Ang kalituhan ay nag-ugat sa translation ng tanong ni Moses na, what is his name? Ang salitang Hebrew na isinali na name ay Shem. Ang ibig sabihin ay reputation at hindi literal na pangalan. Hindi ito dapat isinali ng name. Reference po natin dyan ay ang Brown Driver Briggs Hebrew Lexicon. Kung baga ang tanong ni Moses ay ganito dapat, what is your Shem? Sa English, what is your reputation? Ngayon, bakit ganun ang tanong ni Moses? Kasi wala siyang alam tungkol sa background ng Elohim ng Israel. Kung natatandaan nyo, lumaki si Moses sa Egypt sa palasyo ng prinsesang nakapulot sa kanya mula sa ilog. Malinaw na ang I am that I am ay hindi pangalan, kundi paglalarawan ng Elohim kung ano siya at ang kanyang reputation para maunawaan ni Moses. Ituloy natin ang pagpapakilala ng Elohim kay Moses. Basahin natin ayon sa pagkakatranslate, hindi po natin babaguhin. Pansinin mabuti ang sagot sa tanong ni Moses na, what is his name? Verse 15, God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Ngayon, pansinin nyo ang translation na yan. Say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers. Hindi ba't ang Lord at God ay parehong title at hindi pangalan? Redundancy of titles ang ipinalit ng mga Greek translators sa pangalan ng may likha. Supposedly, ganito kung susundin natin ang tama. Gamitin natin temporary ang YHWH. Say to the Israelites, YHWH, the Elohim of your fathers,
This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. Malinaw. Sabihin mo sa mga Israelites, YHWH ang iluhim ng inyong mga ninuno. Nagdagdag po ba tayo? Hindi. Inayos lang natin ang magulong translation. Ngayon, bakit nagkagulo ang translation? History na ang sasagot dyan. Ang pangalan ng Ama ay tinatawag ng mga scholars na Tetragrammaton, meaning 4 letters. Yan ang YHWH nung na-transliterate na. Ang pinakamatandang artifact kung saan nakaukit ang Tetragrammaton ay tinatayang mula sa 840 BCE, meaning ang tanda niya ay 840 years bago pa man isilang ang Misaya. Ang artifact na ito ay tinawag na Mesha Stele, minsan tinawag din Moabite Stone, na natagpuan sa modern-day Jordan noong 1868. Isa pang artifact ay ang Dead Sea Scroll na tinatayang 408 BCE to 318 CE, meaning mas matandang dihamak ang Mesha Stele. Ngayon, dalawang klase ang Tetragrammaton na inyong makikita kung kayo ay magre-research. Isang original, pure form at isang corrupted form. In short, retokado. Ang original ay naukit sa Ancient Paleo-Hebrew. Samantalang, ang mga makabago ay tinatawag na Masoretic Modern Hebrew na gawa ng mga Masorets. Ang kalituhan sa tamang pronunciation ng pangalan ay nag-uugat sa mga sumusunod na dahilan. Number 1, ang original Paleo-Hebrew ay panahon pa ni Moses at lumipas pa muna ang mahigit 1,000 years bago nagkaroon ng Masoretic Modern Hebrew. Ang Aramaic Hebrew sa panahon ng Misaya ay maituturing na ring makabagong Hebrew kung ikukumpara sa Paleo-Hebrew ni Moses. Number 2, ang original Tetragrammaton ay naukit sa Ancient Paleo-Hebrew na hindi mabibigkas gamit ang Masoretic Modern Hebrew. Number 3, sa paglipas ng panahon, nagkaroon na ng malaking pagbabago ang Hebrew language, writing system at ang vocalization. Ngayon, maraming scholars ang bumabatay sa Dead Sea Scroll, ngunit tandaan natin na ang Dead Sea Scroll ay nasulat 408 years BCE hanggang 318 years CE, meaning ang text nito ay makabago na at iba na ang vocalization. Sasabihin nyo, bakit kasi nagkaroon pa ng pagbabago mula sa Paleo-Hebrew naging Modern Hebrew? Ihalin tulad natin ang Paleo-Hebrew sa pinagdaanan ng baybayin writing system ng mga Pilipino. Noong wala pa ang mga Kastila, sumisibol na ang ating baybayin. Ngunit, ipinasok ng mga Kastila ang kanilang alphabet, kaya natabunan at nawala ang baybayin. Ganyan ang nangyari sa Paleo-Hebrew. Ang naiiba lang, Greek ang pumasok sa Israel at hindi mga Kastila. Yan lang ang pinagkaiba. Ayon sa mga scholars noon, hindi daw mapopronounce ang pangalan ng Elohim kasi wala daw itong vowels. Sa Tagalog, patinig. Pairali natin ang common sense. Maniniwala ka na hindi napopronounce pero naisulat at ginagamit ni Moses? Merong vowel. Hindi lang nila alam dahil Masoretic Hebrew na nga ang kanilang nakagisnan. Itong mga nag-i-interpret. Sa madaling salita, nakurap ng colonization yung heritage writing system ng Paleo-Hebrew. Mautak talaga itong mga serpent seeds. Tagumpay nilang nabura ang pangalan ng Elohim at ng Misaya at hindi na malalaman ng susunod na generations of Israelites. Ngunit, gaya ng sinabi ng may likha, ang kanyang pangalan ay memorial from generation to generation. Hindi yan mababali. Kung kaya, pakalipas ng mahigit 3,000 years, na-decode ang Paleo-Hebrew. Sa ngayon, muling itinatayo ang bantayog na pangalan ng ating may likha. Itutuloy natin ang pagtatalakay niyan sa mga susunod na video. Muli po kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nakatutok at nagsusubaybay sa ating channel. Sa ating new subscribers, welcome home to Oferian Heritage. At para sa lahat, be blessed. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.
At kung meron po kayong natutuhan, please share the video link. At kung may mga katanungan na nais malaman, please contact ang link na nasa ibaba nito. Marami pong salamat. Sa muli, umayo po tayo ng may kapayapaan.